Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Pinag-uusapan natin vitamin A. Dami pong mga nagtatanong sa akin. Medyo malabo po mata sa pagbabasa. Dala na rin po siguro ng AIDS. Kaya pa naman magbasa. Opo, pero pwede pong makatulong yung vitamin A. Wag lang pong susobra. Kasi nga, pagka sumobra, merong side effect din. Ayun, may mga interactions na dapat na tingnan. Possible interaction, kanina nabanggit natin yung blood sa mga blood thinner, sa anticoagulants. Kasi yung pag-inom ng vitamin A supplements kasabay ng mga anticoagulants pwedeng maapektuhan mapiprevent yung blood clots. So pwedeng tumaas yung risk sa bleeding. Kaya dapat na may caution sa pag-inom ng vitamin A kasabay ng anticoagulants. Doon din sa bexarotene or targretine. So itong gamot na ito ay usually topical for cancer. Kung kasabay yung pag-inom nitong topical drug na ito for cancer, tumataas yung risk dun sa side effect ng gamot, pangangate at pagdadry ng balat. Ito yung sa mga may skin cancer. Isa pang interaction na dapat na i-consider ay dun sa mga hepatotoxic drugs. Nabanggit na natin, kapag ka mataas yung dose ng vitamin A supplements, pwedeng maging dahilan ng liver damage. So kung i-combine mo ito with other drug, mas lalong tataas yung chance, yung risk na magkaroon ng liver disease. Kaya talagang dapat na mag-ingat. Ang isa pang interaction dun sa Orlistat. Alam niyo yung Orlistat? Yung pinapainom na pampapayat. Ang effect kasi nitong Orlistat, pinapababa yung absorption ng mga nutrients mula sa pagkain para hindi nga naman tumaba. Isasabay mo yung vitamin A, kahit yung mga food sources, yung mga pagkaing mayaman sa vitamin A, pwedeng malimit yung absorption nito. Kaya nga, ang pwedeng gawin kung may kasabay na Orlistat, yung bang dapat may multivitamins na nandun yung vitamin A and beta-carotene kasabay nitong gamot na ito. Nakita ko minsan merong billboard dyan yung Orlistat, pang papayat na hindi ka magigilty. Yun yung promotion nila. Kasi nga kahit kumain ka, hindi rin siya ma-absorb. Ang mangyayari, sayang lang yung kinakain mo. Kasi yung nutrients ilalabas. May mga complain na yung iba, pagka uminom ng Orlistat, yung bang para silang nagmamantika. Ultimo yung kahit wala silang ginagawa, kahit hindi nila nararamdaman na parang pupupo, may pagkakataon na may mantikang lumalabas. Nako, pasintabi po sa mga kumakain, sa mga nagmimerienda. Meron talagang dapat na bantayan. Retinoids, meron ding interaction sa retinoids. So, kung supplements, ang retinoid kasi yan ay binibigay din for acne, pero yan ay oral prescription drugs. So, ang effect, pwedeng tumaas yung vitamin A level sa dugo na may side effect. May mga epekto na hindi kaaya-aya. Kasi pagka sumobra, di ba, tataas yung magsi-circulate sa ating katawan, talagang pupunta sa liver yan maapektuhan yung liver, maapektuhan yung ating pancreas. So, importante na tingnan lagi natin yung mga ganitong research. Ang importante ngayon, lagi nating pinapaalala yung pagsunod dun sa mga health protocols na ipinatutupad. Pagsusuot ng face mask. Ayusin nyo po yung pagsusuot ng face mask nyo. Yung face mask po, kailangan cover yung ilong at bibig. Hindi po baba. Hindi baba. May mga pinatutupad na dagdag na protocol sa public transport, sa mga pampublikong lugar, pagsusuot ng face shield. Yung face shield po,
cover yung mukha, hindi po yung bumbunan nyo. Kasi may mga ganyan, masabi lang, nakasuot yung face shield nakataas. Hindi po yan sombrero. Hindi po yan fashion statement na ganun lang. Sumunod po kayo. Sumunod na lang, nagsuot na ng face shield, hindi pa inayos. 'Di ba? Ginawang sombrero. Wag pong ganun. Gawin natin yung tama. Kasi pag nahawahan po kayo, sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Although, pwedeng kung ma-expose man, masabi natin kung malakas ang immune system, pwedeng asymptomatic. Pero kung asymptomatic ka, kailangan mo pa rin mag-isolate kasi pwede ka pa rin makapanghawa. Kaya talagang importante po yung pag-iingat. Kaya nga tinatalakay natin iba-ibang mga nutrients na pwedeng makatulong para mapalakas yung ating immune system. Ito nga, vitamin A yung isa. Alam niyo kung pag-uusapan yung iba't ibang mga vitamins, ang dami mga nagtatanong anong pwede. Pangunahin sa mga kababayan vitamin A kasi yung concern sa balat. Kasi yan yung ginagamit pang pakinis. Kaya nga lang pag sumobra, merong epekto. And may mga pamamaraan para mapataas natin yung level nito sa ating katawan na yung safe level na makakatulong para dun sa iba't ibang mga functions like immune function, sa reproduction, sa skin health, dun sa protection ng ating mga surface tissues. Halimbawa, yung lining ng gut, sa bladder, kailangan po vitamin A. Saka dun sa paningin. Yung mga best sources ng vitamin A, ito, karning baka or atay ng baka. Mayaman sa vitamin A. Kaya lang yung iba ayaw ng atay ng baka, medyo matigas. Pero yan yung sa mga pagkain pinakamayaman sa vitamin A. Kasi kapareho natin, tayo kasi pag sumobra yung vitamin A, iniimbak yan sa atay. Ganun din sa baka. Kaya yun ang pinakamataas yung vitamin A component. Yung 3 ounce, yung isang serving ng atay ng baka, nasa 6,500 mahigit micrograms ng vitamin A. So kung titingnan natin, mahigit 400% ng ating daily values. Mayaman din siya sa protina. Diba kagabi, natalakay natin na kailangan natin ang protein. Mas maganda, mas mataas yung protein kaysa sa carbohydrates. Lalo na ngayon na binabantayan natin yung cardiovascular diseases and diabetes, kailangan protein. Kaya lang, kung merong problema sa kidney, doon may mga caution. So, depende po yan sa tao, sa condition po ninyo. Yung iba pang mga nutrients sa atay, copper, vitamin B2, vitamin B12, yung iron, folate, and choline. Diba nung nakaraan, pinag-usapan natin yung copper. Kaya nga nauso yung copper mask kasi nga ang copper nakita na nakakatulong para mapatay yung COVID-19. Kaya sumikat yung copper mask. Pero may mga concern din tayo pagdating sa copper mask. Kaya nga yan ay in-upload na natin sa ating YouTube channel, Doon sa mga gustong malaman kung ano yung mga concern na yon, hanapin nyo po sa ating YouTube channel, Basta Natural by Doc Erwin Torres, yung tungkol sa copper mask. Siyempre, pwede namang, ang copper kasi as nutrient, may role din sa ating katawan. Kaya talagang dapat na bantayan natin. Yung cod liver oil, isa ding source ng vitamin A. Madaming nagtatanong sa atin yan, fish oil. So, binibigay din ito sa mga may diabetes. Yan galing sa isda. Ang isang kutsarang cod liver oil nasa 4,000 microgram or 270% ng ating daily values. Bukod diyan, yung magandang source ng omega-3 fatty acids na pwede makatulong sa may arthritis, sa may inflammation. So pwedeng protektahan yung ating puso. At may mga bagong research na it may treat or prevent depression. Kaya nga, madami yung mga nagtatanong ng fish oil kung pwede. Okay lang po. Kaya lang nga, may mga caution sa pag-inom nito, lalo na kung kay diabetic na may kasabay na mga gamot. So kung inom kayo ng fish oil, medyo ihiwalay muna, may pagitan at least 3 oras dun sa inyong iba pang mga gamot.
Yung omega-3 fatty acids, malaking tulong. Yung vitamin A nandoon. Magandang source din ng vitamin D. Diba? Natalakay na rin natin yung vitamin D na yung isang kutsarita niyan, it will give us 340% nung daily values natin for vitamin D. Madaming makakatulong ngayon. Pampalakas yan ng ating immune system. So, hindi lang vitamin A yung pwedeng makuha sa cod liver oil. Vitamin A, vitamin D, yung omega-3 fatty acids. So, kainin natin, gamitin natin itong mga ganitong supplements or pagkain para mapalakas talaga natin yung ating immune system. Ang isa pang mayaman sa vitamin A, ito masarap na gawing merienda, pero wag nyo lang gawing kamote Q. Ayan, kamote. Mas maganda inihaw yung baked potato. Kung wala kayong oven, ihaw nyo lang na may balat. Napakabango po niyan, saka matamis. Yung isang buo na yung regular medium size, nasa 1,400 microgram ng vitamin A, which is 561% dun sa daily values. So masarap po yung kamote. Alam nyo, pag inihaw, iba yung amoy. Yan naikwento ko na nung nakaraan na nasa China tayo sa Fuda Hospital. Nasa baba may nagbebenta nung inihaw na kamote. Kahit hindi kami magkaintindihan kung magkano, although medyo mahal, I think parang 12 or 4, depende sa size parang 12 or 14 yuan. Binili ko, tapos hindi ko rin naman naubos sa sobrang laki. Pero masarap. Ang vitamin A na nandun sa kamote, yung beta-carotene, may mga research na it may protect against prostate cancer and colon cancer. Tapos mababa yung calories niya, walang fat, magandang source ng vitamin B6, meron ding vitamin C, merong potassium, mayaman sa fiber, low glycemic index, so okay ito sa mga may diabetes. Makakatulong para makontrol yung blood sugar level. Kaya nga lang, wag niyong gawing kamote Q. Kasi yung iba, healthy naman po yung kinakain kamote. Ang tanong pa, paano nyo niluto? Mas maganda bake. Yung nilaga, okay lang, pero mawawala yung vitamin C. Pero kung inihaw nyo lang siya, may mga vitamin C na mariretain. At saka yung ibang mga nutrients ay nandun. Lalo na yung pagpapababa ng blood sugar. So kainin po natin ito, parang gusto kong bumili mamaya ng kamote. At ang ginagawa ko sa kamote, sa labat. Nagluluto ako sa labat, tas nilalagyan ko ng kamote, kinukubes ko yan. So para siyang sinabawang kamote. O kaya yung iba piniprito. Kung ikamote yun yung man, huwag masyado yung sugar. Pero isa ito sa mga healthy foods na pwede, kahit dun sa mga may kidney problem. Mas maganda yung kasama yung balat na mas mai-enjoy nyo siya kung ang kasama niya isda or tofu para maging complete yung meal, para mas ma-absorb siya ng ating katawan. Ang dami pa pong pagkain. Carrots, isa pa. Mayaman din sa beta-carotene. Kalahating tasa ng carrots, nasa 184% ng daily values kasi 459 microgram yung pwedeng maibigay sa ating katawan. Pwede po itong kainin lang as is. Lalo na yung baby carrots. May napuntahan ako dati na isang taniman. Diyan sa may silang Cavite na taniman siya under ng Municipal Agricultural Office. Meron silang garden. Kung binunot yung carrots, pwede nyong hugasan tas kainin na. Napakasarap nung ganun. So madami pong pwedeng gawin sa carrots. Ako minsan, pag nagluluto ng spaghetti sauce, yan, pwede nyo pong i-slice yan na maliliit para hindi po mapansin ng mga bata kasi yung mga bata minsan ayaw ng gulay. Pero pagka yan ay in-slice nyo ng halos pino, isama nyo sa spaghetti sauce, yun, mapapakain nyo ang inyong mga anak ng gulay. Tapos, wag nyo lang masyadong lutuin para crunchy. Masarap po yan sa pasta. Madami pong pwedeng paggamitan ng carrots sa lutuin. Yung iba ginagawang atsara. Diba? Ini-slice siya na pahaba. Tapos yung may kasama pa na pipino o kaya singkamas.
Yan. May isang restaurant na pinupuntahan ko, ganyan yung appetizer nila, atsarang gulay, carrots, pepino, singkamas. Yan. Ilan lang yan sa mga pagkain na mayaman sa vitamin A. Ang isa pa yung kulitis, spinach. Masarap po yung spinach, lalo na kung may sabaw. Yan, paborito natin yan doon sa isang restaurant, pagka umorder tayo ng shabu-shabu, 'di ba, yung ikaw magluluto, talagang madaming spinach yung in-order natin. Ang isang serving, kalahating tasa ng spinach, meron siyang nasa 570 microgram, which is equivalent to 220% nung pangangailangan natin sa vitamin A. Ang masama po kasi, halimbawa, susobren, mapapansin nyo, baka itanong nyo, sabi nyo po, masama pag sobra. Ang masama kasi yung mag-isa lang siya. Halimbawa, supplement, iinom ka ng madami. Yun, delikado yun. Pero kung manggagaling siya sa pagkain, may mga pamamaraan ng katawan na maiimbak siya. Yung hindi magagamit, i-stored ng ating katawan in the form of beta-carotene. Pagkakailangan na, kino-convert siya ng atay into vitamin A. Ganon yung nangyayari. Kasi ito'y fat-soluble vitamins. Unlike yung mga water-soluble vitamins na pagka sumobra, iihi nyo lang. Let's say vitamin B complex. Inom kayo ng vitamin B complex. Pansinin nyo maya-maya, pag ihi nyo sobrang dilaw. Inihi nyo na rin yung B complex. Ganon din yung vitamin C. Kaya nga kung iinom kayo ng mataas na dose na vitamin C, make sure lang na merong bioflavonoids para ma-absorb talaga ng ating katawan. Ma-maximize yung absorption, hindi nyo siya iihi, hindi siya matatapon. At yung dosage dapat babantayan. Merong oras. Hindi yung isang inuman nyo ay napakadami, kundi i-divide nyo, yun lang kayang i-absorb ng katawan. Ganun dapat yung lagi nating isipin. Bukod sa spinach, yung broccoli, mayaman din sa vitamin A. Yung bell pepper, mayaman din yan sa vitamin A. Mangga, medyo mahal yung mangga. Nung isang araw nakabili ako, 180 ang isang kilo. Melon, yan, mayaman din sa vitamin A. Apricots, madami pong pagkain. Kalabasa, yan yung alam natin na mayaman talaga sa vitamin A. Kahit kamatis, yung kamatis bukod sa lycopene, meron din siyang vitamin A. Yung iba umiinom ng juice. Yung tomato juice, ang isang serving, usually half cup, meron siyang nasa 42 microgram. Pero bukod doon sa vitamin A, mayaman sa vitamin C ang kamatis at saka yung lycopene na isang antioxidants. Tapos nandun din yung lutein, zeaxanthin, yan mga nutrients na bukod sa vitamin A ay makakatulong para gumanda yung paningin. So merong main types ng vitamin A, yung free-form vitamin A, yung retinol, sa animal sources ito. Yung provitamin A, yung mga carotenoids, yung beta-carotene sa plant sources. Ngayon, para mas ma-absorb ng ating katawan yung mga iniinom nyo o kaya yung vitamin A mula sa pagkain, medyo dagdagan nyo ng fats sa inyong diet. Kasi ito ay fat soluble. Mas maa-absorb ng katawan kung may kasabay na fat. Diba ang sarap? Kanina ang ulam ko ay isda. Yan, piniritong tuna. Pero ang side dish ko may kapirasong lempo. Konti lang. Talagang maliit lang na medyo may taba. Kasi may omega 3, di ba, nandun sa isda. Para mas ma-absorb siya, kailangan ng fats. So, ganun sa pagkain, hindi bawal. Kasi ako, hindi mahigpit sa pagkain sa pasyente. Kung anong gusto, pwede. Kaya lang, dapat alam mo kung gaano kadami. Okay lang kumain ng karne. Basta lang laman. Kung kailangan ng taba, may portion lang. So, yun yung, dun papasok yung disiplina. Hindi po kailangang madaming bawal. Ang kailangan lang, alam natin kung gaano kadami lang yung kakainin. Kasi pag sumobra, ang tawag ko dun, hindi po pagkain. Lamon po iyon. Pagka sumobra na. Kaya
doon tayo nagkakaproblema. Nauuso yung mga mukbang, 'di ba? Naku, ewan ko ba yung kung kumain minsan ng mga seafoods. Pag kayo nagkaproblema, ewan ko lang ano, mataas na kolesterol. Sabi ko nga merong nagpo-post lagi ng masasarap na pagkain. Tas pag nakakasalubong ako, ang tanong, ano po yung pangpababa ng sugar? Nakakatuwa minsan, ano? Kasi nga, kahit anong gawin yung pag-inom ng gamot, kung ang pagkain nyo ay hindi maingat, lalo na sa diabetes at sa cardiovascular diseases, talagang magkakaproblema kayo later on. Kaya ngayon, madami sa atin naka-quarantine, nasa bahay lang, naka-isolate. Maging maingat po tayo sa pagkain. Hindi po kailangan na madaming ibabawal, kundi piliin natin yung mga healthy foods. Yung mga bata, turuan na kumain ng healthy. Isa itong paraan para mapalakas natin yung ating immune system, para makaiwas tayo. Hindi lang sa COVID-19, kundi sa iba pang mga sakit.